Sa totoo, may keyboard warriors. Hindi lang po 'yan. Kasi ang CCP China, ay ano po 'yan, yung very manipulative po. Controlling po 'yan sila sa mga pwede nilang masakop o pwede nilang maimpluwensyahan. Since na si Digongyo ay BFF ni Xi Jinping and naging alliance nga tayo noon sa time niya ng China, soul alliance talaga is China. Wala nang iba siyang friendship na ibang countries. So only China nakatutok, nakafocus siya. So lahat ng mostly ng kanyang mga ini-implement, kanyang mga programa, naka-base yon sa China model, CCP model. Which is self-confessed din si Digongyo na siya ay isang socialist. Siya ay isang leftist. So, yun nga. So, open na open si Digongyo noon sa kay Xi Jinping. Kaya nga, 'di ba? Parang ano lang, parang magic na dumami yung mga na iimbestigahan o na nahuhuli natin na mga illegal na Chinese dito kasi ganun talaga ang kanilang style. Nagpapadala po sila niyan ng kanilang mga mamamayan sa iba't ibang dako ng mundo, iba-ibang bansa para dumami sila, makontrol nila. Kumbaga mag-build sila ng pundasyon at network. Kahit sa Amerika po, sa totoo. Now, bakit nga ako naniniwala na talagang totoo yan at posible talaga? Kasi nga, gawain na yan ng China. Gawain noon pa man in history's time. Kasi si Xi Jinping, binubuhay niya yung ideology ni Mao Zedong. 1840s or something like that. Hindi ko lang matandaan yung exact year. Basta sa panahon ni Mao Zedong, idolo niya yan. Kaya nga, binuhay niya yung CCP, yung party na nalo na CCP sa China, at yun na nga ang nagko-control ng halos lahat. Si Digong, ganun din. Ang ideology ni Digong is socialist nga. So, idol niya si Hitler, idol niya si Lenin, idol niya si John Stalin ng Russia. Marxism. Yan ang binabasa niya nga eh. Yung libro ni Karl Marx, 'di ba? Sa China po, hanggang ngayon, tinawag lang yan na Republic of China, blah blah blah. Pero yung mentality nila is ganun pa din. Yung pamamaraan nila kasi CCP pa rin eh yung hawak sa gobyerno nila, 'di ba, sa mainland, sa Beijing. So everything emanates from CCP, from Xi Jinping. Sa China po, halos 1:1 ang ratio ng CCTV sa labas. Kahit saan ka, naka-register ka kasi. So, kahit kotse mo, plaka ng kotse mo, nakasakay ka sa loob ng kotse, naglalakad yung kotse, pag tutok ng CCTV, doon sa plaka, alam na lahat ng detalye mo. Kung sino ka, kung sino may-ari, kung taga saan, blah blah blah. Nagbabike ka o naglalakad ka dyan sa kalsada, matutukan yung face mo ng CCTV na yan, na high-tech talaga na CCTV, lalabas na yung data mo, lahat.现在好几次锁起门呢。对，就是这的。Well, let's see how long it takes you to find me. Thank you very much. Let's go. 我们可以追溯到说，出现每一张脸都可以对应说他的身份证，以及他所经过，比方说在过去1周，我们回溯他的行经路程，
我们也做了像人和车的匹配。那同时在人上匹配还包括亲属关系匹配，然后是你经常接触人员之间匹配。就是当摄像机布到或者我们传感器布到一定密度的时候，其实我们会经常